Cripply asar talo sa mga MCs. Ban sinabing kay Cripply ang panalo. Looney okay lang sa kanya kahit hindi siya sa battle. At linya ni Batas na ako ang batas. Ako ang basehan ng bawat tirado. Saan nga ba nanggaling? Alamin natin yan. So tara. Tapos na nga ang labang Cripply vs Ban. Marami ngang naniniwala na kayang makuha ni Cripply ang panalo sa laban niya kay Ban. Pero ginulat nga ni Ban ang mga fans ni Cripply dahil inupset niya nga ang yamadong Cripply. Murado 4-3. Dahil nga sa pagkatalo ni Cripply, napapost nga ang mga kapwa niya MCs at tila inaasar siya ng mga ito. Hindi, gusto lang yun. Sa tingin mo. Nagtaprasok yan. Tangin na siya, sabotage kayo. Kailangan mabisaya. Kaya sabi ko sa Ichi. Oh, di! Talo si Cripply! Let's go! Let's go! Para hindi na masaya yung bata. Nandito! Nandito! Sa kabilang balita naman, isa nga sa tumatak na slogan ni Batas ay yung huli niyang panapos na linya na ako ang batas, ako ang basehan ng bawat turado. Sinong pikon? Sinong balas? Kita naman sa itsura ng mukha ko. Mukha mo! Paano ka pa mag-aangas? Dito mismo ikaw ay burado. Di tayo magkaantas ako Panginoon ni kay Salang Kristiyano. Tandaan niyo akong batas. Ako ang basihan ng bawat turado. Saan nga ba nagsimula ang slogan na ito? At anong kwento tungkol dito? Sa interview nga ni Batas sa Tapik Squad, kinuwento niya kung paano nabuo ang slogan na ito. Naisip ko magkaroon ng catchphrase, slogan. Yeah. Diba? Kasi ang totoong ano niyan, rason niyan pare. Kasi unang isa buhay ko, naisip ko tangina, kung gusto ko mag-champion, kailangan 4 battles yun. Sa isang taon. Oo. Tapos 2-minute rounds, bago pa lang ang 2 minutes nun eh. So, naisip ko, tangina kakayanin ko ba mag 4 battles ng 2-minute rounds? Baka maubusan ako linya. Baka maubusan ako ideas. Naisip ko. So, naisip ko, okay, para kahit papano may bawas, may daya, lalagyan ko na ender. Yun, yung slogan na yun. Pero noong unang taon pare, ang intention ko sa kanya, kada battle, iba yung setup. Okay. Nagtatapos lang siya doon. Nagtatapos lang siya sa ako ang batas, ako ang basehan ng bawat torado. So kung I'm sure hindi nyo nababalikan yun, pero kunwari, first na battle ko na si Dopey, tas si Rudik, tas si Rapido, tas si Mel Christ. Yeah. Yung scheme na yon, yung ender na yon, laging iba-iba yung first 3. Okay. So at least nalalaro ko na lang yung rhymes. Pare-parehas yung rhymes, iba-iba yung thought, di ba? Yeah. Kahit papaano, nababawasan ako ng kailangan kong isulat. Nababawasan ako ng ideas na kailangan ko ilabas. So, yun yung naisip ko. Tsaka, syempre, battle yan. Isa buhay yan. Naisip ko, kung magka-finals ako at meron akong catchphrase, may possibility na alam na nila. At sa kabilang balita pa, kahit nga sobrang tagal nang walang battle ng hari ng tugma na si Looney, madalas pa din siyang mabanggit sa battle. Minsan dinidis siya, minsan naman pinupuri. Pero ayon nga kay Looney, ano pa man sa dalawang yan, masaya siyang nababanggit sa battle dahil patunay lang daw na relevant pa din siya sa panahon ngayon. Kung merong epekto. Yung supot mong damdamin, isa yung ehemplo. Sa mga patak ng luha mo, bumabaha ng respeto. Tapos aalis ka? Please lang maawa. Ikaw lang nagpatunay na sa liga, importante ang drama. Kung walang jig lang, walang tinurog si Looney na nagpasaya sa akin ng bata. Kung walang jig lang, hindi ka malalaman paano mabuli ng tama. Kuya, diba? Nakakasawa. Pag nire-reference yun ng mga younger MCs,
pare, yung kung hindi natin ni Looney, walang magpapasaya sa akin ng bata. Compliment ba yun sa'yo? Parang... Oo, syempre. Napakalaking compliment. Kahit pa negative yung sinabi sa akin. Pero sinabi yung pangalan ko. Okay. Like, dati, ano ba yun? Hindi naman negative. Sabi ni, kilala mo sino ba yun sa Psychedelic Boys? Sa Psychedelic Boys, si OG Mac. Si OG Mac. 3 beses na Looney. Oo, may sinabi siya na ganun. 10 beses, 10 beses na Looney. So para sa akin, sa iba siguro, ma-offend doon. Ako, parang tingin ako na, ginamit niya yung pangalan ko as place holder for something great. Parang sinabi mo na 10 beses ako na Lebron, 10 beses ako na Eminem. Parang kinailangan, ginamit mo siya sa superlative sense. And para sa akin, tinitingnan ko yun as napakalaking compliment. Kahit nga negative pag gamitin basta nabi-bring up yung name mo, ibig sabihin. Siguro basta clever siya, no? Hindi, kahit nga kahit dinidis ako parang, okay, so ibig sabihin, that's saying something na agad Negative o positive, binabanggit mo yung pangalan ko, parang... Katulad nung reaction mo nung ni-reference yung, anong pa yun yung tumalo ka ng average MC? Pero eto na pala yung tumalo sa hari ng tugma sa battle rap. Tinalo mo si Looney sa 2-on-2 tsaka sa 1-on-1. So fucking what? Ngayon, ikaw naman ang aking tatanungin, Shay. Anong feeling na tumalo ka ng average MC? Hindi, parang ni-remix niya nun yung linya ni, kay Batas Tapos sa'yo siya in-imply. Kasi kalaban niya si Shay. Nakita ko tuwan-tuwa sa reaction. Oo, syempre. Tsaka naman yun gets ko yun na reference na ni-remix niya. And, nakakatuwa. Hindi ko importante bilang MC, hindi mo masyadong siniseryoso yung sarili mo. Hindi, kasi parang nata-timestamp. Hindi ko pag ganun, parang pakiramdam ko nata-timestamp. At sa uling balita, bagamat natalo nga si Cripply kay Van, at may sinabi silang hindi maganda sa isa't isa, sa baba nga ng stage ay tropa pa din sila. At sa video nga na ginawa ni Cripply, dito ay tila nagpapasahan sila kung sino ba talaga sa kanila ang nanalo. Pala si Cripply, napaka-solid na laban. Congrats, Van. Sa'yo yun. Napaka-solid. Hindi, kagi. Sa'yo talaga yun. Sa'yo yun. Putang ina Portre. Sa'yo yun. Kagi sa'yo nga. Sige na nga.